na si Speaker Martin Romualdez ang nagpasimuno nito o kaya nagpondo ng People's Initiative ay ihikayatin ko siya na bumaba sa kanyang pwesto. O kaya napatunayan na talagang nag-budget ang Kongreso para lamang dito sa gawain ng People's Initiative. Talagang malinaw sana ang ebidensya. Ang nangyari ganito nung kauna-unahan na dinggin nila yung People's Initiative, ako'y kanilang inimbita sa Senado. Yun po yung aking una't huli. Napag-attend. Eh bakit naman po initsapwera na nila ako? Paano ngayon ako makakagawa ng paraan na sa sarili ko, masukat ko naman talaga sa magitan ng ebidensya na talagang may kinalaman si Speaker Romualdez. Eh sabi naman doon sa kabila, mas marunong pa kayo sa amin eh. May sarili kaming diskarte rito. Last week, kung hindi ako nagkakamali, ay nagkaroon ng resolution of both houses ang House. Pero nauna niyan, meron na ring resolution of both houses ang Senado. Una siguro ang ipaliwanag nyo sa amin, paano naging both houses? Eh, Senado yung 6. Tapos ito, both houses din, pero 7. Pero, di ba dapat both houses dapat magkasama na? Ba't hiwalay? Yung nauna, yung RB 86. Inisyatiba ng Senate. Ng Senate. Ang mangyayari ron kapag napagtibay nila, siyempre sasama rin kami doon. Ayun. Ang nakita ko lang na medyo nagkaroon ng alalahanin doon. Nababagalan yung mga kasama ko. Di ba? Eh sabi naman doon sa kabila, mas marunong pa kayo sa amin eh. May sarili kaming diskarte rito. Kasi siguro nagmamadali, baka may timeline naman itong sa baba. Sa baba, hindi pala baba. Sa House. Kaya napilitan sila ngayon na gumawa rin. Kopyang-kopya yung RB 86. Ang pinag-iba lang, kasi dun sa RB 86 na ininitiate ng Senado, malinaw na kinwalify nila yung salitang voting separately. Meron, nakalagay. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, pagka ito ay tatangkain na pagsisikapang i-unify na, eh kinakailangan ang pagdidesisyon dito kanya ay pagkuha ng 3/4 vote, voting separately. Ayun. Ngayon, itong RB 87, hindi na nila nilagay yung voting separately. Basta pinangatawanan kung ano yung lengguwahe ng ating saligang batas. Letra por letra, word for word. Yung 3/4 vote of all the members of Congress. Ayun. Ngayon, yan ngayon ang hintayin mo sapagkat sa Lunes yung ata ito eh. Sa Lunes yata i-undertake ng Kamara yung version nila sapagkat ang pagkakaalam ko riyan ay bago matapos ang aming magbabakasyon uli yung Kongreso ang alam ko March 22 eh. So bago mag-March 22 sana, ay mailatag na yung version ng Kamara. So ito yung hintayin mo. Ang tinatanong mo siguro, bakit kinakailangan magkahiwalay pa? Yun nga eh. Nandun nga sa usapin. Doon sa salitang voting separately. O kaya joint voting. Ayun. So doon pa lang sa prosesong ginagawa ngayon, parang inilalatag na nila o ipinakikita na nila kung ano yung interpretasyon nila doon sa pagboto. Kasi naghiwalay na eh. Naghiwalay nga. Kaya ngayon na sinasabi ko sa iyo noon pa na hindi ako naniniwala na magtatagpo. na magtatagpo. Dito pa lamang. Isipin mo. Dito pa lamang sa approach nagkahiwalay na eh. Isipin mo, iisang direksyon kami. Kung talagang ang buong Kongreso na kinasasangkutan ng dalawang kapulungan, Senado, Kamara, kung ang talagang direksyon ay para mag-introduce o mag-initiate
ng pag-aanbyenda ng saligang batas, di alam natin ang direksyon, di ba? Yes, Yung isa, sumakay sa eroplano, yung isa sumakay sa barko. Hindi magtagtagpo. Paano magtatagpo ito, di ba? Baka doon sa airport. Hindi, kailangan makita mo na dito pa lang, kung talaga nagkakaisa kayo sa layunin na mag-introduce kayo ng isang bagay na ikabubuti ng ating bansa, abay, dapat mag-usap kayo ng matino. Oo nga. Doon pa lamang sa sinakyan nila Sumakay ng eroplano yung isa, sumakay ng barko yung isa. Abay, kailan pa kayo magpapanagpo niyan? So kung ang gusto nyong sabihin dito, pangangatawanan, halimbawa ng Senado, yung voting separately, kahit lumitaw, for example, nag-convene yung House, na pagkasundo nila, ito babaguhin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos sa Senate, ganun din, parehong-pareho, 1, 2, 3, 4, 5. Oo. Pero hindi sila papayag na voting separately, kahit pareho sila ng napagkasunduan? Halimbawa, pareho yung resulta. Identity, na gusto identical. nilang pareho. Identical, Okay. Una, hindi papayag yung Senado na magtagpo pa kami. Wala. Okay? Yun namang kamara. Yun namang kamara, ang interpretasyon. Hindi, kahit na nandiyan kayo, nandito kami, nagtagpo na tayo. Kasi naka-session nagtagpo na tayo. Sukat na kayo kanya ay nag-assemble at kami nag-assemble. Botohan na. Ngayon, dahil hindi nga magtatagpo pero ang sabi ng House, hindi, nagtagpo na tayo. Okay, halimbawa, ganito. Ako, inuunahan ko na Sasabihin ng kamera, hindi, nagtagpo na tayo. Ayaw nyo lang kilalanin yung pagpapanagpo natin. Okay? Ngayon, sige. Yun ang akala nyo, sabi naman ng Senado. Katapos-tapusan kanya, hawak pa rin namin ang alas. Bakit ka mo? Aba, kanya, 17 lang ang bumoto sa amin. Sa Senado? Oo. Halimbawa. Paano makukuha yung 3/4 ngayon? Sabi niya. Kasi, kami kanyang mga nasa minority, matatag kami, 7 kami. Yun nga. Para makuha mo yung 3/4 kanya, dapat 18. 18. 24 minus 7, ilan? 17. 17 lang. Hindi 3/4 yun. Ayun. So, yun ang ilalaban ngayon. Kaya sinasabi ko nga, tingnan mo, kung iniisip natin isang bagay na makabubuti sa ating bansa, kung talaga, ito, nililiwanag ko na hanggang ngayon, hindi pa nga tayo napupunta doon sa punto na kailangang masino ng bawat isang miyembro ng Kongreso, mapa sa Senado, mapa Kamara. Ano ba yung sarili ng opinion tungkol dito? Ayun nga. Katulad ko, alam ba nila kung anong posisyon ko dito? Hindi pa. Wala pa akong sinasabi kasi ako inihintay ko na magkaroon ng pagpapanagpo dito para magkaroon ng debate. Ayun nga. Di ba? At saka ako tatayo, at saka ako sasabihin kung ano yung nasa loobin ko, kung ang pag-uusapan ay ang pag-anmenda ng... Hindi ko pa muna sasabihin, di ba? Para may konti tayo namang di ba? So, ang ibig sabihin nun ay... Kung... Walang automatic dito. Ako bilang isa, hindi ko pa sasabihin sa inyo kung ano yung aking posisyon. Kasi ang gusto ko, magpanagpo muna tayo. Kaya... At ganun din yung ibang mga miyembro ng House. Hindi ko rin naman masasabi kung ano yung posisyon nila. Malay ko, hindi man kami nag-uusap. Ayun nga. Lalo na yung iba na hindi naman talaga nakibo Talagang tatango-tango lang na ganyan. Bakit? Masisino mo ba kaagad? O kung sino yung papayag at saka hindi papayag? Kailangan liwanagin natin dito Akala kasi ng mga senador, kayo, kanya 306 kayo, kami 24, lulunurin nyo kami. Ang hindi nila na alam, bakit? Sinukat nyo ba ang kaisipan ng makasama namin kung ilan ang may payag at saka hindi? Yun naman, wala pa nga tayo sa punto na yun Ina-assume nyo kaagad yung 306 ay makiling dito. Wala naman ganun. Ang mangyayari sa Monday, kasi ang Senate ang sinabi nila ay we are convening as a Senate Assembly. Kaya nga ayaw nga nila, yun nga yung sinasabi ko magpapakaingat sila sa pagsasabing
we are already in the process or we have already undertaken the Constituent Assembly. Hindi. We are in a Senate Assembly. Senate. Hindi siya... Para ko namang nakikita dito sa panig namin. Sa kabila. Hindi totoo yan. Imagination mo lang yan. The fact that you already started assembling yourselves, and we also did that. And then meron na. We already started and set into motion the Constituent Assembly. Ayun. Ayan, makikita mo yan. Tapos, sa bandang dulo. Kaya lang ako, alam mo naman ako, pagkaawayan, tumatalilis ako. Magtatanim muna ako ng sibuyas. Sayang naman. Susundan ko si Jenso Barjaga. Titingnan natin kung ilang uling ang nakalap ng mga magkakaingin doon. Ayun abangan nun natin yan. Anong mangyayari sa RBH 7 at RBH 6? Kung mukha nga walang kakakahinat na kung magkaiba talaga ang posisyon unless may magpursige at ang kadulutuluhan nito kung nakikita ko kung hindi sila magtatagpo mukhang sa Korte Suprema. Isang option yun Pero sayang, sana man lang ay magtagpo para sa ganun mapagdebatihan. Nga. Talaga bang dapat na susugan? Talaga bang dapat tayo mag-introduce ba ng amendment o revision? Yes. Para ngayon malaman ng tao, ano ba talagang dapat na nangyari? Kung sa bagay. Para sa ganun, sa kapakanan ng taong bayan, malalaman nila dahil open lahat ang gagawin pagdidebate. Kailangan palang amyendahan. O kaya naman, hindi naman pala kailangan amyendahan. Sino ngayon ang nakinabang? Ang taong bayan, nakita nila mismo sa panig ng dalawang kapulungan nung magkaroon na ng debate, lumilitaw ngayon sa kanila ngayong kaisipan, either kailangan pala o hindi pala kailangan. Hindi nga kami napunta rito pa Wala pa. Nakakalungkot talaga. Dalawang kapulungan ng Kongreso na kapag ka nagsalita, kapwa nagsasabing, tayo po ay nandito sa tawag po ng ating tungkulin. Tayo po ay inihalal ng ating mamamayan sapagkat tayo po ay merong natatanging tungkulin. Gagawa ng mga batas at ang iba pang mga tungkulin kaakibat ng paggawa ng ating mga batas. Para sa ganun, maitama natin ang maraming bagay-bagay sa ating lipunan. Yun ang ating katungkulan Hindi ba dapat pagka ganun kalalim, ganun kabigat ang pananagutan na ibinigay sa'yo ng mamamayan? Dapat nag-uusap kayo. Dapat pinag-iisipan natin, mga kaibigan, huwag nating tatalikuran yung ating tungkulin. Huwag tayong magtataksil sa tungkuling ibinigay sa atin. Nakikita ng mga taong bayan ngayon Nag-aaway tayo Nag-aaway tayo. Tingnan mo, sa pag-aaway na yung isa sa inyo, dahil ayaw nyo makipag-away, pumunta ng Panama. Di ba? Okay, mag-aaway na naman kayo, pupunta yata siya sa Baguio. Hindi ba? Kaya natin dinidiscuss ito, sayang ang pagkakataon. Sayang ang pagkakataon. Napakaganda sana ng pagkakataon, makilala ng mamamayan. Pag nagpanagpo yung dalawa, doon nila makikita kung ano ang katwiran talaga. Dapat ba o hindi dapat? Baguhin. Para sa ganon, ano man ang mangyari dito, magkaroon ng plebisito, meron ngayong natatanging kaalaman ng taong bayan. Magpapasya siya ngayon sang-ayon doon sa kinalabasan ng pagdidebate. Well-informed ang ating mamamayan. Nawawala. Ito yung nawawala Di ba? Yan, bumigat na naman ang usapin. Akala ko ba naman maganda akala ko ba naman tayo mas nakakagaan nga ako dahil naintindihan namin kung anong importansya nung magkasamang mag-uusap ang House at ang Senado. Kasi kung magkahiwalay nga naman, kung parang hindi isipin mong pinagtiwalaan pareho yan. Walang iniwan sa mag-asawa Di ba? Yes. Kung pwede nga nating ipaghalimbawa, yung babae, yung Senado. Yung lalaki kami, kasi kami yung marami, di ba? O kunwari, yung lalaki, yun ang kamara. Yung babae. Pinagsama kayo sa isang kapulungan.
sa pangalan ng batas na yan, parang may legal fiction, mag-asawa kayo. Pag mag-asawa kayo, aba, talagang i-devote ninyo ang inyong panahon, ang inyong lakas, para sa ganun ay itanghal yung yung interest ng inyong mga anak. Yung nagmamamayan pagkatapos hindi kayo nag-uusap. Pwede ba yun sa isang pamilya lang kung pwede natin ipaghalimbawa ito Sino magsasakripisyo? Di ba yung mga mamamayan? Tama, mga anak. Hindi na nga kayo nag-uusap, nag-aaway pa kayo Oo nga. Tapos magkahiwalay pa. Hiwalay pa kayo. Mahirap nga. Ayan, yan ang ating sinasabi. Pero hindi ka ba magbabasa nung Magbabasa nga po Kasi ako. kanina pa nakabuyang yung lahat yan. Na-excite ako ngayon ko lang naintindihan. Pwede ba akong magbasa rin? Pwede po. Wala naman si Jen. Oo, hati tayo. Oo. Ako muna. Caller. Oo, naniniwala ako, Jesse ng Pasay. Kong. Facebook. Yes. Ayan. Sabi naman ito, hindi po Raimundo Sr. Coronado ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayun. B, hindi ako naniniwala sa mga survey sa pamahalaan. Eli Liklikan ng Nueva Vizcaya. Tama ba ang ginagawa ko? Tama po. Hindi po, sabi na naman ito. Ba't puro hindi ang aking Nelia Solmerin, Monte Calvo ng Santulan, Malabon City. Ayan. Dito naman tayo sa YouTube. Opo, naniniwala po. Sheila Mendoza ng Macau. Hindi ka panipaniwala yan. Sabi naman ni Edilberto Bahe ng Lantaw. Hong Kong. Ayan. Hong Kong. Ayan. So, wala na. Mamaya meron pa. Wala na nakikinig sa atin. Akala ko hinahati-hati nila kasi magbe-break tayo. Ang sabi mo, napakarami nating tagapakinig. Bakit 4 lang ata at 8 lang ata ito? Hindi mo magkasya sa computer. Pero maganda ako ngayon ko lang na-appreciate yung kung bakit kailangan talaga yung dapat sabay ang discussion ng dalawang kapulungan. Ba't mo na-appreciate? Ngayon ko lang kasi dati hindi ko sila masyadong... Paano ang sinasabi kasi nila, itinatago nila doon sa checks and balances kanila. Mali din yun Bakit ka mo? Walang checks and balances sa aming dalawa. Ang checks and balances, ito sa pagitan ng ibang departamento. Halimbawa kami, legislature. Paano namin na-check yung executive sa pagitan ng budget? Maglalatag ng budget yung executive, checkin namin yan. So may checks and balances. Kami naman, paano kami chinecheck? Korte Suprema naman. Yung ginagawa namin batas, meron silang authority na desisyonan na ang ginawa naming batas ay sumablay. So meron check. Kami rin naman, checkin namin yung judiciary sa budget mo rin. Ayun. Sa budget mo rin. So ang checks and balances sa pagitan ng 3 dakilang pagkakahati ng ating pamahalaan. Ayun. Pero kung sasabihin, meron kasing mga senador sinabi, checks and balances. Mali po yun. Hindi po tayo nag-check sa bawat isa dahil pareho tayo ng kapulungan. Parehong trabaho. Ang ating ngang pagkakahalimbawa at paghahalintulad dito, mag-asawa tayo. Kayo pong Senado, kayo pong babae. Yung pong Kamara, kami po lalaki. Mag-asawa po yan. So hindi po pwedeng magkagalit yan. Lalong-lalong hindi po pwedeng mag-away yan. Ang masasakripisyo po dyan, ay yung interes po ng mga anak ninyo, ito po yung taong bayan. Ang magiging mahal ng bayad ng mga ito. Kayo na. Akalain mo nga kung nagbabasa niyan. Hindi naman, wala kasi si Jen Naawa naman ako sa iyo dahil sa... Kong, ang isa kong nakita ko pa sa mga vlogger ngayon, na patuloy na, ewan ko, sinusubaybayan ata ang buhay ninyo araw-araw. Yun daw hong naipangako ninyo na kayo mismo ang mananawagan kay House Speaker Martin Romualdez na bumaba sa pwesto kapag napatunayan na siya ang nanguna dyan sa isinusulong ngayon na People's Initiative. Bakit daw hindi nyo pa ginagawa? Liwanagin natin yun, Nelson, para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Sinabi ko, kapag ka eventually napatunayan ng committee ito sa kanyang investigasyon na si Speaker Martin Romualdez ang nagpasimuno nito o kaya
nagpondo ng People's Initiative, ay ihikayatin ko siya na bumaba sa kanyang pwesto. Ayun. Ngayon, dapat naging challenge yun. Dapat naging hamon yun sa komite. Napatunayan nila yun. Di ba? Ang nangyari, kailangan ulitin ko sapagkat hanggang ngayon, ang kahulihan tinanggap ko nga, galing na sa anak ko eh. Dad, sabi niya, sagutin mo to kanya. O, sinisingil ka na naman. Wala naman akong utang. Sino naniningil sa akin? Ito padadala ko sa'yo. Okay. Ayun, sinasabi, napatunayan na. Na ang nasa likod ng People's Initiative ay si Speaker Romualdez. Ano pang ginagawa mo? Aba, susukatin ka namin ngayon kung talagang ikaw ay meron kang paninindigan. Ganun ang pagkakasabi dun sa ano eh. Kaya siguro, mabuti na lang at naitanong muli ito. Dapat sana, doon sa hamon ko na yun, kung talagang merong ebidensya na siya'y nagpasimuno, ang ibig ko sabihin na nagpasimuno, siya ang may idea nito. Ano? Hindi yung, nung pagkatapos na merong nag-initiate nito, nahirapan sila, ay pumunta sila sa Kongreso para magpatulong. Iba ang usapan doon. Halimbawa, sinabi ni Speaker Romualdez, nahihirapan ba kayo? Sige, ano bang tulong ang gusto ninyo? Hindi siya nagpasimuno, humingi ng tulong yung mga nagpasimuno nito. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. O kaya napatunayan na talagang nag-budget ang Kongreso para lamang dito sa gawain ng People's Initiative. Talagang malinaw sana ang ebidensya. Ang nangyari ganito eh. Nung kauna-unahan na dinggin nila yung People's Initiative, ako'y kanilang inimbita sa Senado. Yun po yung aking una't huli. Napag-attend. Bakit naman po initsapwera na nila ako? Paano ngayon ako makakagawa ng paraan na sa sarili ko, masukat ko naman talaga sa magitan ng ebidensya na talagang may kinalaman si Speaker Romualdez? Inalis na po ninyo ako, hindi nyo na po ako sinama. Pwede ba yun? At saka kung halimbawa, maglalatag po kayo ng ebidensya, napaka-basic naman po yun. Inakusahan po nyo yung tao, ito, walang pagtatanggol dito. Ang pinagtatanggol natin, ang proseso. Ang proseso. Kagaya nung kanina. No? Kagaya nung kanina. Halimbawa, ikaw na Nelson, inakusahan ka, ikaw ang nagpasimuno ng initiative. At sabi ko, tatanggalin kita ako sa programang ito sa oras na nalaman ko na ikaw palang nagpasimuno nito. Ngayon, wala na nga ako doon sa pag-uusap na yun. Wala na ako sa... Paano ngayon ako magkakaroon ng personal na idea, personal na kaliwanagan kung ikaw ay napatunayang ikaw nga ang nagpasimuno nito. At inaasahan ko rin na ikaw, bibigyan ka rin ng pagkakataon natural na pawalang bisa mo yung kanilang aligasyon. Gagamit ka rin ng kaparaanan para ipagtanggol mo yung sarili mo. Magpapaliwanag. Pagkatapos ngayon, merong isang competent authority na magsasabi kung sino ang tama ang aligasyon. Halimbawa, kung napatunayan na ikaw talaga ang nagpasimuno sa maliwanag na proseso na ginanap, doon ko palang sasabihin sa'yo. Paano inimbita na ba nila kung sino man yung dapat nilang imbitahan mula sa Kamara para mapatunayan natin kung sino talaga ang nagpasimuno nito? Wala naman eh. Kalap ng kung sino ang kanilang kinakausap. Hindi po yun ang paraan ng pagpapatibay o pagbabigay ng ebidensya para patibayan po ninyo ang inyong aligasyon kung sino man ang pasimuno nito. Kailangan po liwanagin sa pamagitan ng proseso, hindi po yung dahil sa grandstanding lang. Yun ang ano eh. Kaya kung sinisingil po ninyo ako, nasa sa inyo po yun, pero dapat maunawaan ninyo, inalis na po nila ako dun sa kalagayan na mapatibayan ko rin kung sino may kasalanan dito. Hindi na po nila ako inimbita. Ang aking una at huling pagsipot sa Senado ay yung pong pinakauna. Pagkatapos nun po ay initsapwera na po nila ako. O paano ngayon? Paano ko mapapatibayan ngayon? Siyempre gusto ko rin naman sa sarili ko, kasangkot ako doon. Para nalalaman ko pati yung ebidensyang nakikita ko rin naman. Para makapagtanong din naman ako. Kaso yung mga ibang pinatawag nila doon, nakatalokbong na naman ang mga muka. Naitanong ko nga
paano po natin mapagtitibay, paano natin paniniwala na sasabihin po ng mga testigo na yan ay totoo po, nakatalokbong po yung mga, yun ba yung panggagalingan ng ebidensya, Nelson? Hindi naman po pwede. Kaya nga kaya kayo pong naniningil, pasensya na po kayo kung hindi po ako makakabayad. Kapag ka po napatunayan, bibigyan ko pa po kayo ng sukli, kahit na po ako'y sinisingil ninyo. Wala pa. Tsaka hindi ko naman nakitang may conclusion na talaga yung investigation. Paano ba yung pagpapatibay? Yun nga yung tinatanong ko, ano ba yung proseso ng pagpapakita ng ebidensya? At para yung ebidensya na yon ay mapatibayan natin. Sino magpapatibay ba? Hindi ba? Yes. Sinong competent authority? Kayo ba? Kayo na nga yung nag-investigate. Kayo pa bang magiging huwes? Hindi naman ata po pwede yung ganun. Ayun. So, malinaw na po yan. Sana malinaw naman sa ating mga kababayan. Nangako po ako. Totoo yun. Pero kinakailangan pong mapagtibay. Paano kung halimbawa, dagdagan natin yun? Ang sinabi ko kasi, kapag napatibayan po ninyo, sa malinaw yun, kailangan yung pagpapatibay na yan, mayroong competent authority, malinaw na dumaan sa proseso, sasabihin ko, ihikayatin ko, na bumaba siya sa kanyang pwesto. Paano naman kung hindi mapagtibay? Ano naman ang obligasyon nung nagpasimula ng pag-uusig o ng investigasyon? Ano naman po ang kanyang obligasyon ninyo? Kung sakaling hindi nyo naman pala mapagtibay. Ano naman yung bayad? Kapalit, di ba? Parang balance eh. Hindi, kayo naman po ang magbigay ng sukli. Ayun, no? Sinisingil nyo ako Suklian nyo ako ngayon, hindi ba? Oo. Kasi nagiging malakas yung loob mo na sabihin yan, Kong. Dahil palagay ko na nakita mo na eh. Tiningnan mo na yung mga... Kasi hindi mo naman gagawin yan kung wala kang nalalamang... Hindi. Ang gusto ko sana, kasangkot sana ako. Yun nga. Ang buong akala ko, dahil sinama nila ko sa umpisa, sana sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang sa katapus-tapusan ng kanilang pagdinig, para naman personal kong nalalaman at meron naman akong personal account sa mga ginagawang paglalatag ng ebidensya. Nawala na ako Wala na, oo. Hindi ba? Paano mo ako ngayon sisingilin? Ayun nga. Hindi ba? Oo. So, nangyari na. Tigilan nila ako sa paniningil sa akin. Dahil wala po akong pagkakautang. Ayun nga. Ayan.